Hello, good morning, everyone. This is your host. My name is Waray. The time here is 7:58 in the morning. Bilis ng araw. Next month, Christmas na. So guys, meron po tayong bibigyan ng reactions. So bago po natin bigyan ng reaction yung conversation ng pakikipagkita ng ating golden boy sa kanyang mga kapatid sa Japan, ipanoorin muna natin to at ano yung masasabi niyo? Ano talaga, mga pampapansin mood galawan. So guys, meron na tayo dito reactionan. So i-flash na natin. Hi Chloe, Angeli, San Jose. Are you both back in Tokyo visiting K and Y? Si Carl ito at saka si Eliza. Sabi naman ni Chloe, we were just there at the same time as them. We reached out. They asked permission to see us, but I guess they were too busy. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ganun naman talaga, di ba? So I think itong sagot dito ni San Jose, hindi nila binigyan talaga ng effort yung kanilang pakikipagkita. Kasi kung may effort ito, kahit nag-reach out sila, hindi naman po pwedeng sila yung lalabas yung dalawang magkapatid. Kasi 'di ba, unang-una nakakabata tong dalawa na to. Minor, hindi sila pwedeng mag-travel alone na walang chaperon or guardian. Kasi 16 lang tong si Eldro at saka si Eliza. Pero nasa ano lang to, 12 o 13. So, hindi, itong sagot niya dito na we were just there at the same time as them. We reached out, they asked permission to see us, but I guess they were too busy. Hindi ito reasonable reason, sabi nga. Kasi kung gusto mo talaga makipagkita, sila dapat ang pumunta. Kasi according dito sa statement, we were there at the same time as them. We reached out, they asked permission to see us, but I guess they were too busy. So, unang-una, minor itong dalawa. 16 lang si Eldro, mga nasa 12, 13 lang ito si Eliza. Samantala itong dalawa, mayor de edad, 22 si Chloe, 24 si Carlos, bakit hindi sila ang pumunta? So dapat nag-reach out sila, at the same time, puntahan nila. Kasi I think hindi naman sila pagbabawalan hindi naman siguro sila ipagtatabuyan ng mga coach ng dalawang ito na si Eliza at saka si Eldro. Kasi karapatan nila na makipagkita sa biological brother nila. Pwede namang makipagkita na hindi kailangang lumabas. Madaming paraan. Halimbawa, hindi payagan yung dalawa o hindi pinayagan yung dalawa na lumabas ng mga nag-handle sa kanila. So maraming paraan. Pwede nilang bisitahin, pwede nilang dalhan ng pagkain, pwede nilang kausapin dun mismo sa accommodation. Short talk na makita lang ang isa't isa kasi it's been years, 'di ba? 2022 pa si Carlos hindi nakikipagkita sa pamilya, so 24 na ngayon. Magto-25 na. Wala pa ring niece shadow, 'di ba? So for sure, hindi naman ganun kasama siguro si Carlos na hindi niya kitain yung kanyang kapatid na dalawa, 'di ba? Kaya lang, ang hirap kasi ng sitwasyon, may mga gap. Meron pang humaharang na isang golden girl na hindi na sarili ni Carlos yung kanyang mga decision.
Mahirap yan. Kasi lalo pat nakikita natin na under the kulambo siya. So, I don't think really this reason is reasonable. Hindi ito valid reason para sabihin mo na hindi kayo magkita. Kasi sa statement niya, ulitin natin, we were just there at the same time as them. We reached out. They asked permission to see us. Yan, yung word na yan na they asked permission to see us. Nanghingi sila ng, nagpaalam sila na makipagkita sa kanila. But I guess they were too busy. Ang hirap intindihin. Nanghingi na ng permiso pero bakit naging busy? 'Di ba? So, ibig sabihin, meron itong tamang kasinungalingan itong statement na to. Kasi, again, uulitin ko, pwede kang makipagkita na pwede mong puntahan na hindi nyo na kailangan lumabas, like to eat outside or to eat in the restaurant. Pwedeng makipagkita na magdala na sila ng food, makipag, conversation, short conversation with them. Pero mukhang nagsisinungaling itong babaitang ito dito. Hindi ito true. Kung gusto nga, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At yun ang nangyari. Hindi nila ito sineryoso na pakikipagkita. So yun ang yun ang analysis ko dyan. Hindi yan totoo na sineryoso nila yung pakikipagkita. Madaming paraan para makipagkita. Hindi naman kailangan gawin sa Japan. Kahit sa Pilipinas, kung totoo kang makikipagkita, hindi mo gagawin sa Japan. Kasi ang Taguig at ang Malate, napakalapit kung tutuusin. Hindi mo na kailangan gawin sa Japan. Napakababaw na dahilan na kailangan pa bang gawin sa Japan yung pakikipagkita. Samantala, ang lapit-lapit nung Malate at Taguig. Hindi mo na kailangan ng visa, hindi mo na kailangan ng boarding pass. 'Di ba? Pero talagang hindi ito sincere na meet up kuno. Hindi nga bumati, makikipagkita pa. Ang babaw nung kasi maraming pumuri diyan kay Chloe San Jose. Sabi daw, wow, at least nakikipagkita na at tanggap na ni Chloe yung pamilya ni Carlos. Kung totoong may puso siyang kapatid at nagpatawad na, ni sa mga kapatid man lang niya, hindi niya kayang makipagkita, I don't think so na serious siya. Hindi pa. Front lang ito nila para hindi lang sila bugbugin masyado sa social media. Kaya, kunyari, merong mga statement release na ganito na we reach out but I guess they were busy. Kasi it contradicts, balikan natin, it contradicts to her statement na they asked permission to see us. Sila pa talaga ang nanghingi hindi ko alam kung saan itong permission na sinasabi. Permission sa kanila na makikipagkita o permission doon sa mga humahawak o sa handler nitong dalawang athlete na ito na makipagkita sa kanila. Ang hirap isipin, ang hirap ipaliwanag. I-analyze natin ulit. We were just there at the same time as them. We reached out. They asked permission to see us. But I guess they were too busy. Dapat kasi ang karugtong dito, kapag sinabi niyang they asked permission to see us, but unfortunately, they were not allowed to go out, or they were not allowed by their handler to go out because they are busy. So, hindi mababaw ito na rason na sasabihin mo nagpaalam na pero busy sila. Ay nako, kalokohan talaga to ni Golden Girl.
Pinagloloko lang nila yung mga tao, yung mga taga-subaybay. Hindi ito sincere meet up. Napakalayo ng kanyang statement dyan sa katotohanan. At walang maniniwala sa ganitong klaseng statement release na they asked permission to see us. But I guess they were busy. Sila pa yung nagpaalam, sila pa yung busy. Kung alam nilang busy sila, hindi na sila magta-try magpaalam. Diba? Kung alam nilang dalawa na busy sila sa training, hindi na sila magta-try magpaalam kasi alam naman natin ang mga rules and regulation sa athletes training na dapat sumunod ka sa mga protocol, sa mga pinapatupad nilang mga rules. So hindi ka na mag-a-attempt magpaalam kung busy ang schedules ninyo sa training. Kasi alam mo na hindi ka pwedeng lumabag sa rules. At alam mo, hindi ka papayagan na lumabas kasi meron kayong rules na sinusunod. So, ikwento mo yan sa pagong, Chloe. Hindi ito totoo. Diba? Ewan. So, yung mga pumuri sa kanila, syempre, na ayan, nagpakumbaba na tong dalawa pero ayaw talagang makipagkita ng mga sibling. Baka daw pinigil ni Yulo, ni Mrs. Yulo. Kasi yun na naman ang mga nakita kong comment dun sa comment section. Na pinigilan ni Mrs. Yulo o briefing ni Mrs. Yulo yung dalawang anak niya na si Eliza at saka si Eldro na huwag kayong makipagkita sa kuya niyo. So, hindi naman siguro ipagkakait ng isang ina yung karapatan ng mga anak niyang iba para makipagkita sa kuya nila. Kasi nga, sinabi nga ni Benny Andaya na nung meron nagparating kay Mrs. Yulo na gustong makipagkita ni Carlo sa mama niya pero pinadaan sa isang personalidad sa ABS-CBN kasi mayroong gustong kumuha sa kanila doon na mga kontrata o magsasign sila ng contract. Kaya lang hindi natuloy kasi nga ang gusto yata noong manager ay makipagbati muna si Carlos sa kanyang mga magulang. Kasi malaki daw ang bayad nito. Nasa kay Benny Andaya itong vlog na to. At syempre, noong ganun ang deal, so someone texted Mrs. Yulo na gusto nga ni Carlos makipagkita na. Pero, ang sinabi yata ng nanay is, welcome siya pumunta dito sa bahay. Widely open yung aming pintuan. Kaya lang, siya lang muna. Parang siya muna. Without media, without someone, without mediator, siya muna. Kaya kung babalikan natin dito itong mga netizen na nagsabi na baka pinipigil ni Mrs. Yulo na wag makipagkita yung dalawa kaya nagbago ng isip, I don't think so. Na pigilan niya yung karapatan ng dalawa niyang anak kasi ito mismo si Eldro at si Eliza ang magagalit sa nanay nila na baka ito ang mag-trigger pa sa kanila na pati sila ay mawala sa pamilya. Kaya I don't think so na pinigil. So, yun lang guys, reaction natin dyan kasi alam ko hindi yan sincere na pakikipagkita. So, yun lang. Maraming salamat and I'll see you on our next video. Bye for now. Ingat!